Nagsimula ang lahat sa isang simpleng post ni Jesus Palces, isang pangalan na biglang sumabog sa social media. OMG, talo tayo sa ICC confirmation of charges. Uuwi na ba si Tatay Digong sa April 31? Ito ang sinabi niya. Sandali lang mga kababayan, April 31? Oo, tama ang narinig nyo, April 31. Agad-agad umapaw ang comment section. May mga nagulat, may nag-alala at may naguluhan. Paano yun? Talaga ba? Maghanda na ba tayo sa pag-uwi ni Tatay Digong? Tanong ng ilan. May ilan pa nagsabi, OMG, April 31, may araw ba na ganito? At dito nagsimula ang misteryo, ang kakatuwang pag-absorb ng petsa ng pagsabog sa emosyon ng bawat DDS. Ang balita ayon kay Palces ay tumutukoy sa ICC confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa alegasyon ng crimes against humanity. Kasama umano rito ang kanyang mga barkada tulad na lamang ni Bato de la Rosa, Senator Bongo at iba pang dating opisyal ng PNP. Para sa mga DDS, ito'y tila panibagong kabanata ng drama, isang emosyonal na roller coaster ng kaba, galit at kasabikan. Agad na nagkaroon ng halong takot at kagalakan. Ang mga DDS ay kinabahan, umaasang makikita na nila si Tatay Digong na babalik sa bansa. Ang iba naman, lalo na ng mga BBM supporters ay nakaramdam ng mini heart attack. Talo tayo sa ICC. Uuwi na si Tatay Digong. Ang paulit-ulit na mensahe sa comment thread. Hindi lang si Palces ang nasa spotlight. Lumabas din kasi sa social media ang isang post ni Robin Padilla tungkol sa mga overseas Filipino workers sa Middle East at ang posibleng epekto ng planong pag-atake ng US at Israel sa Iran. Maraming kababayan ang nagulat at napaya sa estilo ng pag-post. Dapat sana ay panalangin at tulong ang ipanawagan, ngunit tila politika at sisihan ang naipakita sa halip. Ang post ni Robin Padilla ay naging paalala sa lahat sa gitna ng kaguluhan. Ang kababayan nating OFW ay nangangailangan ng tulong at proteksyon. Hindi panahon ng sisiyan o pamumulitika, kundi panahon ng pagtutulungan. Habang ang ilan ay nasisiyahan sa prank ni Palces, ang iba naman ay naalala na ang totoong buhay ay puno ng seryosong responsibilidad. Ngunit bumalik tayo sa pinakamainit na paksa, April 31 at si Tatay Digong. Ang kwento nito ay nagpapakita kung gaano kadaling manipulahin ang emosyon ng publiko sa social media. Ang pagkakaroon ng maling impormasyon ay nagdudulot ng kaba, galit at kalituhan. At sa kabila ng lahat, ang tawa at pagpapasaya ay sumabog sa dulo. Isang lesson sa lahat, maging mapanuri, maging alerto at huwag basta-basta maniwala sa mga sensational na balita. Ang komunidad ng DDS ay tila nanatiling tense sa buong gabi. Kinabahan sila, excited at sa huli, napatawa. Ang prank na April 31 ay naging simbolo ng digital drama, isang halimbawa kung paano ang isang simpleng post ay kaya mag-ikot ng mundo ng mga netizens. Minsan, sa kabila ng kalukuhan, may aral na natutunan. Ang pag-alala at pag-asa ay natural sa tao, lalo na sa mga mahalagang isyu tulad ng ICC charges at pagbabalik ng dating Pangulo. Ngunit sa tamang konteksto, dapat nating kilalanin ang kabalintunaan at huwag hayaan ng fake news ay maging sanhi ng labis na kaba. Sa bandang huli, ang comment section ay naging teatro ng emosyon, mga takot, kasiyahan, pagkabaliw at pagkalito. Ang April 31 ni Tatay Digong ay naging alamat ng online na kalukuhan. Ang bawat kababayan, sa DDS man, BBM supporters ay natutong tumawa sa kanilang sarili. Natutunan na sa social media, hindi lahat na nakikita ay totoo.